Kabanata 4201. Ang front desk lady ay napuno ng paghamak. Malaking office building ito, mister. We have manners here. Alam mo ba kung ano ang mangyayari sa iyo kung patuloy kang gumagawa ng gulo ng ganito? Lumapit ang ilang security guard, na malamig na nakatingin kay Harvey. Samantala, mahinahon niyang sinulyapan ang Rolex watch sa kanyang pulso. 2 minuto. Tumigil ka na sa pagpapanggap. Sigaw ni Nova na malamig na tumawa pagkatapos. How dare you order Miss Pagan na bumaba dito? Sino ka sa tingin mo? Kahit ang prinsipe ng pamilya Patel o ang pinakamatandang young master ng pamilya John ay walang karapatang gawin ito. Naiintindihan mo ba? Malamig na tumawa si Tita Anderson, na para bang nakita niya si Harvey. Nagtatampo ka lang sa harap namin para ipagmalaki ang lakas mo, di ba? Naisip mo na ba ang kahihinatnan ng paggawa ng ganoong bagay? Ikaw ay magdusa ng isang kakilakilabot na kamatayan kung si Miss Pagan ay talagang darating para sa iyo. Let me warn you, umalis ka na lang bago ka pa mapahiya ng sobra. Baka kaladkarin mo rin kami pababa pag may masamang impresyon sa amin si Miss Pagan dahil sa'yo. Gusto pa rin namin ang aming buwanang kita. Paano mo sasagutin kung sinisira mo ang negosyo namin? Natural, sigurado si Tita Anderson na narito si Harvey para kumapit sa kanya at sa kanyang anak. At nagpapakita lamang sa isang taong hindi na magpapakita pagkatapos ng tuluyang malantad. Yung live-in na manugang na ito ay siguradong matapang na magpakitang gilas ng ganito. May death wish ba siya? 1 minute left. Harvey, mahinahong sabi ng babae sa front desk. Tatawag ako kung ako sayo. Kung misunderstanding lang ang lahat ng ito, at most, papag-alitan ka lang. Pero, naisip mo na ba ang kahihinatnan kung kilala ko talaga si Arlette? Matapos makita ang confident na hitsura ni Harvey, natigilan ang front desk lady at mabilis na tumawag habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Tama na, Harvey. Si Tita Anderson ay kumukulo sa galit na galit siya na ninakaw ni Harvey ang limelight ng kanyang anak. What's the point of doing all this? Pinapahiya mo lang sarili mo. Umalis ka na dito. Kung hindi, ding! Biglang bumukas ang pinto ng private elevator. Ilang tao ang lumabas, kasama si Arlette sa unahan. Nakasuot siya ng maikling Givenchy na itim na palda, na pagtiningnan ay sunod sa moda at propesyonal sa parehong oras. Magalang na naglakad sina Tita Anderson at Nova na may matingkad ng ngiti. CEO Pagan, simula nilang yumuko. Taliwas sa kanilang inaasahan, tuluyan na silang hindi pinansin ni Arlette at sa halip ay mabilis na naglakad patungo kay Harvey. Sorry na tagalan ako, Harvey. Sa totoo lang, pwede mo naman akong tawagan. Welcome sana kita sa front door. Bubuksan ko rin ang pinto ng kotse mo kung papayag ka. Natigilan ang mag-ina, at sila ay naging ganap na matamlay. Hey, kilala niya talaga si Arlette. Bakit parang mas superior din siya sa kanya? Paano ito posible? Siya ay isang live-in son-in-law, right? Saan niya nakuha ang ganyang talent? Harvey revealed a faint smile. Not bad, looks like your anger issues are mostly gone. Your head doesn't seem like it hurts anymore, either. Akala ko ba hahabulin mo na naman ako? Ang kaunting palo ay gumagana, pagkatapos ng lahat. Maghahanap na sana si Arlette ng kutsilyong nakalatag, pero nakita niya si Nova at ngumiti sa huli. Ito ba ang kamag-anak na gusto mong ilagay sa kumpanya? To be honest with you, the company don't hire people with her standards. Agad na natigilan si Tita Anderson, at hindi niya akalain na nakapasok talaga ang anak niya sa kumpanya sa tulong ni Harvey. Kung wala ang tulong niya, hindi iyon makukuha ni Nova sa simula pa lang. Safe to say si Tita Anderson, ay nahihiya rin siya tulad ng dati. Si Nova naman, hindi niya hiniling na maipasok ni Harvey sa kumpanya. Paano siya magpapakitang gilas sa mga Zimmer kung ganoon nga? Pagkatapos ng lahat, siya ay kumikilos ng mataas at makapangyarihan kahapon lang. Hindi niya kayang bitawan ang pride na iyon sa maikling panahon. Kahit na ano, ayaw niyang magbigay pataas. CEO Pagan.
Pinatawag ako ng manager ng personnel department mo. Bulalas ni Nova, hindi ba dahil sa itsura ko, ugali, at talento ko? There's no way I got in this company because of this useless live-in son-in-law. Si Nova ay may mapagmataas na ekspresyon, na para bang siya ay isang aktwal na piling tao. Pagkatapos tumingin sa kanya, ang front desk lady at mga security guard ay nagpalitan ng awkward na tingin. Inakala ng lahat na si Nova ay masyadong mapagmataas. Lumingon si Harvey kay Nova na may maliit na ngiti. Dahil ayaw niyang tanggapin ang tulong ko. Bibigyan natin siya ng pagkakataong patunayan ang sarili niya. Nag-cross arms siya at tumungo sa elevator. Natigilan si Arlette. Pagkatapos, tumingin siya kay Manager Smith. Dahil nakapag-desisyon na si Sir York, at si Miss Anderson ay napakaganda at talentadong binibini, panimula niya na may panunuya. We'll give her a chance to prove herself. Interview her like you would anyone else. Walang sino man ang may say dito. Matapos marinig ang mga salitang iyon, humakbang pasulong si Manager Smith. Hello, maganda at talented na Miss Sanderson, sabi niya. Tinatanggap lamang ng Archer Corporation ang mga nakapagtapos man lang sa mga nangungunang universidad. Sa kasamaang palad, hindi mo natutugunan ang aming mga kinakailangan dahil nagtapos ka lamang ng kolehiyo. According to our standard procedures, I'm not allowed to recruit you. Umaasa ako na magkakaroon tayo ng iba pang mga pagkakataon upang magtrabaho ng magkasama sa susunod na pagkakataon. Pagkatapos ay pinunit ni Manager Smith ang kontrata sa kanyang kamay sa harap mismo ni Tita Anderson at Nova. Natigilan agad ang dalawa, ang kanilang mga ekspresyon ay lubhang kakilakilabot, at gusto nilang iuntog ang kanilang mga ulo sa pader ng husto. Hindi sila hahantong sa ganito kung hindi nila kinukutya si Harvey ng paulit-ulit. Hindi na rin makahinga si Nova matapos mapagtanto na libo-libong dolyar na halaga ng taunang kita ang nawala sa isang kisap mata. She immediately passed out on the spot. Tumawag ng ambulansya. Tumawag ng ambulansya ngayon din. Nagpapanik si Tita Anderson, ngunit hindi rin niya nakayanang tumawag. Hindi pa ako tapos sa'yo, Harvey. Ang isang kahihiyan ay makikita sa buong bulwagan pero nasa loob na ng opisina ng CEO si Harvey. Hindi niya alam kung ano ang nangyari sa main hall, pero wala rin siyang pakialam kahit gawin niya iyon. Ang opisina ay puno ng mga katangi-tanging anti-gang sopa na gawa sa agarwood. Ang mga istenti ay puno ng alinman sa napakahalagang mga antik, porselana na paninda, mga palamuti, o alahas. Bukod doon, nakasabit sa likod ng main table ang ilang calligraphy painting na gawa ni Rudolph Koch. Kung ikukumpara sa mga bagay na nakuha ni Kellan mula sa mga random na stall, ito ay nasa isang ganap na naiibang liga. Napangiti si Arlette nang makitang nag-e-enjoy si Harvey sa kanyang koleksyon. Gusto mo ba ng maiinom? Tumalikod si Harvey bago sinukat si Arlette. Sa ngayon ay tila mas mature ka kumpara noong oras na nasa bahay ka. Si Harvey mula noon ay ginawa ang anumang nais niya sa kanya. Matapos ang ilang sulyap sa kay Arlette, umiling-iling siya. Ito ay mabuti. Hilingin mo akong tingnan. Kailangan kong maghanap ng tindahan pagkatapos nito. Halos masira ni Arlette ang ngipin matapos marinig ang mga walang malasakit na salita ni Harvey. Sinisikap kong ipakita ang aking banayad na panig. Hindi mo ba ako pinahahalagahan ng kaunti? Bulag ba siya? Tiyak niya iyon. Gayunpaman, mabilis niyang hinawakan ang kanyang galit at pagkatapos ay dahan-dawang tinanggal ang kanyang jacket. Siya rin ay nagpakita ang ilang mga balat sa kanya. Nasasaktan ako rito habang nagsasanay ako kaninang umaga. Halos mamatay ako dahil dito, aniya na itinuro sa kanya ang malalim niyang cleavage. Tingnan mo rito. Sinaksak ni Arlette ang kanyang dibdib sa layunin. Si Harvey ay ganap na hindi nagsasalita. Hindi mo kailangang gawin iyon. Kung nakikita ito ng iyong kawani, walang paliwanag na makakaalis sa atin. Ano, natatakot ka ba? Kinutya siya ni Arlette. Wow, kaya maaari ka ring matakot. Kung sumigaw ako ngayon, sa palagay mo ba ang lahat ng 108 mga security guard dito ay sisipin ka o hindi? Agad na dumilim ang mukha ni Harvey.
Gusto mo bang tingnan kita o hindi? Tumigil sa pagloloko at umupo gamit ang iyong mga damit. Aalis ako kung hindi ka kumilos sa iyong sarili. Fine. Hihinto ako. Ayaw kong magsuot ng aking jacket bagaman, kaya kailangan mong tulungan ako sa ganitong paraan, mabilis na sagot ni Arlette. Si Harvey ay muli na hindi nagsalita. Pagkaraan nito, sumanyos siya para sa kay Arlette na iunat ang kanyang kamay. Pagkatapos ay inilagay niya ang dalawang daliri sa kanyang palso. Ang puso niya ay lumaktaw na parang naalala niya nang hinawakan niya ang kanyang bahagi ng likuran. Matapos huminga ng malalim upang pakalmihan ang kanyang sarili, nakatuon siya sa mga palso na naramdaman niya sa kanyang mga daliri. Di nagtagal, tinanggal niya ang kanyang mga daliri. Uminom ka kahapon? Tanong niya na may nakasimangot na mukha. Paano mo nalaman iyon? Tumango si Arlette na nalilito. Nakarating ako sa isang mabuting kalagayan ng ganap na makabawi ang aking lolo, kaya't napagpasyahan kong magkaroon ng isang paghigop ng 1982 Lafite. May kinalaman ba ito sa aking pagsasanay, bagaman? Inayos ko lang ang iyong sakit ng ulo, ngunit bahagi lamang iyon ng problema, sabi sa kanya ni Harvey. Ang iyong mga sintomas ay babalik sa sandaling kumonsumo ka ng mas maraming alkohol. Dahil nagmamadali ka para sa tagumpay at labis na nababahala dahil sa sitwasyon, halos napalalim mo ang iyong sarili sa problema. Kailangan nating harapin ang iyong problema ngayon. Kung hindi, hindi lamang ikaw ay pupunta sa susunod ang iyong buhay. Magiging katulad ka sa isang may sakit hanggang sa araw na mamatay ka. Bumagsak si Arlette, at agad na itinaas ang kanyang puwit at nakasandal sa mesa. Masama ang mga ito. Malaki at sapat upang magkaroon ng isang malusog at mabilog na pangangatawan. Sapat na pag-uusap, Harvey. Nasa loob siya ng luha kahit na nagpapaliwanag pa rin si Harvey. Hindi ko gugustuhin iyon. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa humiga sa aking kama magpakailanman. Sumama ang ekspresyon ni Harvey. Why are you doing that? What are you trying to say here? Tanong niya. Kamukha ko ba yung taong gustong mangyari sa'yo yun? Hindi mo ba ako dapat pagalingin? Isang mahiyain na ekspresyon ang nagbigay kulay sa kanyang mukha. Handa akong saktan mo kahit anong gusto mo. Magagawa mo ang lahat ng gusto mo basta't gumaling ako. Gusto ko kapag tumama ka ng malakas. Ikaw, nagulat si Harvey. Hindi ka naman talaga masokista diba? Tinitigan siya ni Harvey na may pagtataka. Pagkatapos, ikinumpas niya ang palad niya pasulong. Sino ba ang nagsabi sa'yong gagamutin kita ng ganyan? Last time, nilinis ko lang yang mga ugat mo para maibsan yang sakit ng ulo mo. Sa pagkakataong ito, kailangan kong harapin ang problema minsan at magpakailanman sa pamamagitan ng martial arts na iyong pina-practice. Kailangan kong sabihin mo sa akin kung anong estilo ang iyong sinasanay upang makita kung saan ang problema. Matapos marinig ang mga salita ni Harvey, ang mukha ni Arlette ay naging kasing pula ng ilaw ng trapiko. Mabilis siyang umatras sa kanya at umalis. Para halongkatin ang kanyang drawer. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang textbook na may madilaw-dilaw na pabalat, at ibinigay kay Harvey. Napatingin si Harvey sa takip, na may nakasulat na Wing Chun. Bilang isa sa mga nakatagong martial arts, ang Wing Chun ay angkop para sa isang babae na magsanay. Sabi nga, ang martial art ay kabilang sa Five Virtues Temple, isa sa mga sagradong lugar ng pagsasanay sa martial art. Ang aklat na kinuha ni Arlette ay karaniwang hindi kumpleto. Sinaktan niya ang kanyang sarili dahil mayroon lamang siyang mga fragment ng impormasyon na dapat sanayin. Sumimangot si Harvey, at ginugol ang oras upang punan ang mga nawawalang bahagi ng libro. Nang matapos, ibinato niya ang libro kay Arlette. Here, this book only have the first half of your martial art that you've been learning. Pinunan ko ang mga nawawalang bahagi, kaya lahat ang kailangan mong gawin ay isagawa ang anumang sinasabi dito. Para sa ikalawang bahagi, dapat kang maghanap ng oras para humingi ng tulong sa Five Virtues Temple. Kung sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa kanilang martial arts, pupuntahan nila ako. Nakuha ko. Binaliktad ni Arlette ang mga pahinang naayos ni Harvey na tuwang-tuwa. Then, she started channeling her energy in front of Harvey.
Makalipas ang kalahating oras, mas nakahinga siya ng maluwag. Hindi lamang huminto ang pananakit ng kanyang dibdib, ngunit malinaw din na siya ay nasa mataas na espiritu. Na para bang, sigurado siyang kaya niyang sipain ang isang batalyon sa puntong iyon. Napangiti si Harvey matapos makita ang nasisiyahang tingin sa mukha ni Arlette. Alam niyang gumaling na siya. Tama, siguraduhin na huminto sa pag-inom sa loob ng isang buwan. Uminom ng mas maraming labanos na sopas upang mapabata din ang iyong sarili. Kung wala ng iba, aalis na ako. Salamat, guru, masiglang sabi ni Arlette na nahihiya. Sabihin mo sa akin kung may kailangan ka sa hinaharap. Gagawin ko ang lahat para tumulong. Aasa rin pa sana ni Harvey si Arlette pero may kumatok sa pinto. Isang batang mag-asawa ang nagpakita kaagad pagkatapos. Nakasuot ng Zegna haute couture na damit ang lalaki mula ulo hanggang paa. Ang babae naman ay nakasuot ng mga tatak na Givenchy. Masyadong gastador ang hitsura ng dalawa, what with all the luxury items they weared. Arlette, you said that the person who dealt with Mr. Pagan's problem will come today, where is he now? Ang lalaki ay nagmamadaling nagtanong. Pupunta rin siya para ayusin ang problema mo, di ba? Tanong din ng magandang babae. Ayos ka lang ba ngayon? Salamat sa pag-aalala mo, Mr. and Mrs. Robbins. Matingkad na ngumiti si Arlette sa kanila. My problem's been solved. There won't be any pain anymore. Naglabas siya ng punching bag mula sa loob ng silid at pinalipad ito ng isang suntok. Natahimik si Harvey nang makita ito. Maaari ka bang umarte ng isang disenteng babae kahit man lang? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 4205. Congratulations, Arlette. Mukhang hindi ka nagsisinungaling. Bilis. Sabihin mo sa amin kung nasaan ang taong iyon. Kailangan din namin siyang makita. Napuno ng pagkabalisa si Mr. Robbins. Nakahanap kami ng napakaraming kilalang doktor mula sa buong mundo. Kahit si Oscar Armstrong ay tumingin sa amin noon. Sinabi niya sa amin na ito ay hindi isang sakit, at ito ay isang sumpa. Tanging isang eksperto sa geomancy ang makakaharap nito. Gayunpaman, hindi namin ito naayos kahit na pagkatapos ng paghahanap ng napakarami sa kanila. Sa anumang kaso, gagawin namin ang lahat hanggat maaari mong makuha ang eksperto upang tulungan kami. Bumantong hininga si Mrs. Robbins. Nasa iyo ang lahat, Arlette. Kapag hinarap mo ang lahat ng ito, sisiguraduhin kong makakahanap ka ng asawang makakalaban sa lahat ng mga top-rated na mga pamilya. Agad na nagdilim ang mukha ni Harvey. Asawa na kayang makakalaban. What does that even mean? Arlette appeared very awkward when she saw na tumingin sa mukha ni Harvey, at nagmamadaling iniba ang usapan. Nasa harap mo ang eksperto, Mrs. Robbins. Hayaan mong ipakilala kita, Harvey. This is Saul Robbins and Lola Hoffman. Si Mr. Robbins ay isang prinsipe ng isa sa mga hermit families. Tulad ng aking pamilya, ang pamilya Robbins ay nasa paligid mula noong sinaunang panahon. Lagi silang nasa negosyo ng pagbabangko. Ang pinakamalaking bangko sa lungsod, ang Golden Sands Bank, ay kabilang sa kanila. Mr. and Mrs. Robbins has been married for many years, but they have not had a baby for the longest time. That was kung bakit sinubukan nilang humingi ng tulong sa pamamagitan ng geomancy. Narinig nila ang pinagdaanan ng lolo ko, kaya nagpasya silang subukan din. We have a very good relationship with their family, but they're also hasty people. After knowing that you were pagdating, nagpasya kong tawagan din sila dito. Medyo nakonsensya si Arlette. You might not like this, but I really do hope that you'll help them. Tumango si Harvey. Ayos lang. Naiintindihan ko. Pinag-aralan niya si Saul na may singkit na mga mata. Sa pag-iisip, maliban sa kinukuha ng pamilya Jean ang karamihan sa mga pondo ng ikasyam na sangay at naghagis ng isang bungkus ng masamang utang sa direksyon ni Mandy. May isa pang dahilan kung bakit si Mandy ay lubhang nangangailangan ng mga pondo.
Ang Golden Sands Bank ay hindi nakasabay sa pag-renew ng mga deposito ng sangay. Iyon ang dahilan kung bakit ang ika-9 na sangay ay nasa bingit ng bangkarota. Masigasig na ipinakilala ni Arlette si Harvey sa mag-asawa. Ito ang lalaking nagligtas kay Kellan at sa aking lolo, si Harvey York. Hello. Itinaas ni Harvey ang kanyang kamay, isang magalang na ngiti sa kanyang mukha. Ayaw niyang magmukhang masama si Arlette. Sumimangot ang mag-asawa sa nakakakilabot na ekspresyon. Mabilis nilang naintindihan ang sitwasyon matapos magkahawak ng kamay sa isa't isa. Ito ang expert na sinasabi mo. Hindi dahil hindi naniniwala si Saul kay Arlette. Sa halip, siya ay nasa ilalim ng pag-aakala na ang lahat ng mga eksperto sa geomancy ay magmumukhang mga matatanda at parang sage. Mukhang bata pa si Harvey. Kahit na lumabas siya bilang isang manlilinlang sa edad na ito, walang maniniwala. Ano kayang gagawin niya? Hindi nga siguro siya marunong magsulat. Kumunot ang noo ni Lola. Hindi siya kumibo, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng halatang pagdududa. Ikaw ang geomancy master, tanong ni Saul, na hindi nagpapatalo sa palibot ng palumpong. Si Harvey naman ay hindi nagpapigil ng marinig ang panunuyang tono ni Saul. Not really. I know a thing or two, but I don't have any certificates to prove it also. Si Saul ay kumukulo sa galit matapos marinig ang mga salita ni Harvey. Naisip niya kaagad na si Arlette ay naloloko ng lalaki sa kanyang harapan. Wala man lang siyang sertipiko, gayunpaman ay nangangahas siyang tawaging eksperto. Anong biro? Conman ba siya o isang tulala? Nagtapos ka ba sa Springfield University ng Royal Family, marahil? Hindi naman, sabi ni Harvey. Natutunan ko kung paano magpatakbo ng excavator ng maayos sa panahon ko sa universidad. Mayroon din akong sertipiko para dyan. Nakaka-bullshitting ka lang, no? Matapos marinig ang mga salita ni Harvey, ang ekspresyon ni Saul ay naging kasing lamig ng yelo. Ikaw ay nasa ibang propesyon. Bakit geomancy ang pinag-uusapan mo kung excavator lang ang ginagawa mo? Anong biro? Hindi mo ba naiintindihan ang kahalagahan ng geomancy sa bansa H sa kabuuan? Bubugbugin ka namin hanggang sa mamatay ka kapag patuloy mo kaming niloloko ng ganito. Nagbago ang ekspresyon ni Arlette matapos marinig ang mga salita ni Saul. Alam niyang lalala na ang sitwasyon. Hindi mo masasabi iyan, Saul. Mabilis niya itong pinutol. Sa relasyon ng pamilya natin, bakit ako magsisinungaling sa iyo tungkol dito? Hindi ako tanga, hindi ka nagsisinungaling. Malamig na tinitigan siya ni Saul. Look at this guy. How are we supposed to trust him when he doesn't even look like he can write? Nilaktawan namin ang investment conference ng Golden Sands Bank para sa taong ito. Si Lola ay napuno din ng paghamak. Masyado kang pabaya, Arlette. Sa paghusga mula sa mga relasyon ng mga pamilya, ang mga sitwasyong tulad nito ay hindi sana nangyari noon. Gayunpaman, matagal nang ipinagmamalaki ni Arlette si Harvey kina Saul at Lola. Akala ng dalawa ay naligtas sila. Mas malaki ang kanilang pag-asa, lalo silang nagalit. Mr. Robbins, tama ba? Ikan-away ni Harvey ang kanyang kamay para pigilan si Arlette sa paghampas. Napapikit siyang tumingin kay Saul. Madalas kang nagigising dahil sa iyong mga bangungot, at maaari ka lamang matulog sa tanghali at gising sa iyong sarili sa kalaliman ng gabi. Masisindak ka sa tuwing papasok ka sa anumang uri ng banal na lupa. Habang ang iba ay humingi ng tulong sa matataas na nilalang, para kang pumasok sa isang haunted mansion. Natigilan si Arlette. Tuluyan nang natigilan sina Saul at Lola. How did you know? Harvey sighed. Tapos, tumingin siya kay Lola. Dapat nabuntis ka na minsan, Mrs. Robbins. Sabi nga, nalaglagan ka dahil hindi mo naalagaan ng mabuti ang iyong katawan. Dahil natakot ka na sisihin ka ng mga nakatetanda mo dahil dito, nagpanggap ka na walang nangyari. Iyon ay sinabi, palagi kang makakakuha ng mga pangitain ng iyong anak na naghahanap sa iyo, patuloy na nagtatanong kung bakit mo ito inabandona. Iniyakan mo ito sa maraming gabi, ngunit itinago mo ang lahat dahil nag-aalala ka sa mararamdaman ng iyong asawa. Natigilan si Lola, at siya ay ganap na nagyelo.
Alam niya ang lahat ng ito nang walang sinumang nagsasabi ng isang salita. Talaga bang eksperto siya sa geomancy? Kung hulaan ko ng tama, noon ka pa nagtatanong tungkol dito sa ospital. Gayunpaman, kumpleto ang lahat ng resulta at ito ay normal. Ang sabi, hindi ka pa rin magkakababy kahit anong pilit mo. Ito ay hindi tungkol sa iyong katawan sa lahat. Ito ay isang isyu sa pag-iisip. Ang kailangan mo ay gamot para sa isip. Hindi mahirap harapin ito sa lahat. Pero sayang hindi kita tutulungan. Sa sandaling iyon, tumalikod si Harvey at umalis kaagad pagkatapos. Hindi na siya mapakali na harapin ang mag-asawa. Please, bumalik ka. Biglang natauhan si Saul at natisod palabas, sinisigawan si Harvey. Si Lola ay parang bumalik mula sa isang panaginip, at pagkatapos ay nagmamadaling sumunod kay Saul. Isang kahihiyan na hindi sila pinansin ni Harvey, at humakbang siya papasok sa elevator bago nawala sa dami ng tao sa loob. Ang mag-asawa ay nagpapanik. Mabilis na kinuha ni Saul ang kanyang telepono para tawagan ang kanilang mga subordinate para habulin si Harvey. Hinampos ni Arlette na nakasunod sa dalawa ang telepono sa lupa. Ano bang problema mo, Saul? Angal niya, sa inis. Halatang galit na galit si Harvey ngayon. What's the point kung mahanap mo pa siya? In the first place, hindi magiging malapit kayo. Humingi ng anumang tulong kung ayaw niyang magbigay sa iyo ng anuman. Ang ulo ni Saul ay basang-basa ng malamig na pawis. Nagkamali kami, Arlette. Ignorante kami. Hindi namin alam na siya ay isang napakatalino na tao. Please. For the sake of us not having a baby for so long, help us say something to him. Ang pera ay hindi isang problema sa lahat. Bibigyan natin siya ng maraming pera hanggat gusto niya. Kailangan natin ang tulong ni Sir York. Tama na yan. Tulungan mo naman kami. Si Lola ay labis ding nagalit. Ibigay mo na lang sa amin ang address niya, Arlette. Kami mismo ang bibisita sa kanya. Well, just calm yourselves for now. Kung hahabulin mo siya ng ganito, baka magalit lang siya. Kumunat ang noo ni Arlette matapos pag-isipan ang sitwasyon. Tatawagan ko siya mamaya. Kasabay nito, sa pasukan ng punong tanggapan ng Golden Sands Bank na matatagpuan sa tabi ng Rio River. Saglit na nag-alinlangan si Mandy bago pumasok na may malamig na tingin. Si Harvey ay nasa taxi nang madaanan nito si Mandy. Sa pag-iisip tungkol sa krisis na kinakaharap niya, mabilis niyang pinahinto ang taxi at tumakbo palapit sa kanya. Saktong pagdating ni Harvey sa entrance, nagsimulang mag-vibrate ang kanyang telepono. Casual niyang kinuha ang telepono. Maririnig ang boses ni Arlette. I'm sorry kung ngayon ay tumawag ako, Harvey. Alam na ni Saul at Lola na nagkamali sila. Gusto nilang humingi ng tawad ng personal. Ayos lang ba kung bibigyan mo sila ng pagkakataon, alang-alang sa iyong munting dalaga? Magbibihis pa ako at magmamasahe sa iyo kung gusto mo. Natigilan si Harvey, at saka natawa sa naisip. Ano ang ibinigay nila sa iyo para isakripisyo mo ito para sa kanilang kapakanan? Mabuting tao si Saul, Harvey. Walang tinangkang itago si Arlette. Mayroon silang magandang relasyon sa aming pamilya. Matagal na silang naghahanap mula noong hindi nila magawang magkaanak. Si Saul ay isang hopeless romantic, at hindi niya isusuko si Lola para lang sa kapakanan ng kanyang lahi. Dapat mo siyang bigyan ng pagkakataon. Sa sandaling iyon, nagsimulang maunawaan ni Harvey si Saul ng kaunti. Itinaas niya ang kanyang mga mata sa bulwagan sa harap niya. Fine, may ginagawa ako sa Golden Sands Bank ngayon. Sabihin sa kanila na hanapin ako dito. Titingnan ko sila kung may pagkakataon. Okay, mabilis na sagot ni Arlette. Darating si Saul sa loob ng 10 minuto. Inilapag ni Harvey ang kanyang telepono bago lumingon sa paligid. Nakita niya ang figure ni Mandy na nawawala sa pampublikong credit registry, di nagtagal ay pumasok siya sa opisinang may label na Sonny Lee sa harap ng pinto. Mabilis na sinundan ni Harvey si Mandy, na natatakot na baka mapagsamantalahan siya. Kailangan ko ang iyong tulong sa mga pamamaraan para sa $300 milyong, Manager Lee. Huminga ng malalim si Mandy at magalang na nagsalita sa isang maikling nasa katanghaliang gulang na lalaki.
Ang aking sangay ay walang natanggap na anumang bayad sa nakalipas na 2 buwan dahil dito. Ang mga manggagawa ay nagiging emosyonal, at ang produksyon ay huminto rin. Mababang karuti ang kumpanya kung wala kang gagawin tungkol dito. Maingat na pinasa ni Mandy ang isang sigarilyo, at mukha kasing sincere. Hindi ito ang iyong unang pagkakataon na nagtatrabaho sa ika-9 na sangay, Manager Lee. Dapat alam mo ang lakas ng branch ko. Tutal, sinusuportahan kami ng pamilya Jin, isa sa top 10 na mga pamilya ng bansa H. Kung handa kang tumulong, sisiguraduhin kong babayaran ko ang pabor. Napangiti si Sunny habang nakatingin kay Mandy. Sinabi ko na sa iyo, CEO Zimmer. Ang ika-9 na sangay ay walang pera sa ledger sa ngayon. Walang paraan para makapasa ka sa aming pagtatasa at ito ay medyo mapanganib. Hindi namin posibleng ipagsapalaran ang aming negosyo at labagin ang aming moral para tulungan ka. Wala kang makukuha kahit 1 sentimos sa bangko. Ang sabi, may pagkakataon pa para sa iyo. Inihagis ni Sunny ang isang kontrata sa mesa. Ipapahiram sa iyo ni Young Master Lo mula sa sangay ng Heaven's Gate ang pera. Ito ay isang pautang para sa 300 milyon. Magiging epektibo ito sa sandaling pumirma ka rito. Maaari mong kunin ang pera kahit kailan mo gusto. Gayunpaman, gusto ni Young Master Lo na manatili ka sa kanya ng 1 gabi. Young Master Lo, nag-iba ang ekspresyon ni Mandy, she knew exactly what kind of person that man was. Her gaze at naging kasing lamig ng yelo nang marinig niya ang pangalan. Alam mo ba ang sinasabi mo? Hindi mo ba iniisip na ikaw ay napakawalang hiya, kasuklam-suklam, at ganap na immoral ngayon? Si Sunny ay nagkibit balikat lamang. Siyempre alam ko ang sinabi ko. Gusto kong pagsilbihan mo si Young Master Lo. Dapat mong malaman na ang kanyang posisyon sa Heaven's Gate ay napakalakas. Nakabangga kanya noong huling bumisita siya sa lungsod. It's your blessing for him to be interested in you. Kung oo ang sagot mo, hindi lang makakayanan mo ang iyong krisis, ngunit magkakaroon din ako ng malaking benepisyo mula dito. May sasabihin ako sa iyo, Mandy. Hindi mo pwedeng isuko lahat ng pera para sa kapakanan mo. Isa kang hiwalay na babae. Matulog ka lang sa kanya ng 1 gabi at makukuha mo ang pera. Ang alok ay mas mahalaga kaysa sa ginintuan na mga diamante. Ngumisi si Sunny, hindi lamang niya patuloy na pinipilit ang kamay ni Mandy, ngunit ang kanyang mga salita ay nagiging mas kasuklam-suklam kaysa dati. Kasabay nito, humanga siya sa mga pamantayan ni Young Master Lo. Tulad ng inaasahan para sa kanya na maging isang napakahusay na babae. Kahit na siya ay nagnanais na makipagtalik kay Mandy, iniisip niya kung magkakaroon ba siya ng pagkakataon na magkaroon ng 1 piraso ng kanya kapag tapos na si Young Master Lo sa kanya. Agad na nagdilim ang mukha ni Mandy. Hinding-hindi ko ito tatanggapin. She hissed. Napangiti si Sunny. Alam kong hindi ka papayag dito sa ngayon, pero ayos lang. Bibigyan kita ng 1 pang araw. Pag-isipan mo ito. Maliban kay Young Master Lo, sino pa sa lungsod ang magbibigay sa iyo ng ganito kalaking pera? 1 gabi para sa kaluwalhatian at kayamanan para sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Ang ibang mga tao ay hindi magkakaroon ng pagkakataong tulad nito. Bakit napakatigas pa rin ng ulo mo? Sinalubong siya ni Sunny ng isang walang hiyang tingin. Pag-isipan mo ito, CEO Zimmer. Hindi ka na magkakaroon ng 1 pang pagkakataon pagkatapos nito. Lumala ang ekspresyon ni Mandy. Sinasabi ko na ito sa iyo, Manager Lee. Kahit anong sabihin mo, hinding-hindi ko ito tatanggapin. Napabuntong hininga si Sunny. Bakit hindi mo maintindihan, Mandy? Just sleep with him for a while. You'll get so much out of this. Maraming tao ang nangangarap tungkol sa pagkakataong ito, ngunit wala silang pagkakataon. Bakit ang tigas ng ulo mo? At saka, naghiwalay na kayo, so what if you sleep with him for a while? Higit sa lahat, magbubukas ka ng higit pang mga kalsada para sa iyong sarili. Pagkatapos nito, ikaw ang magiging babae ni Young Master Lo. Magagawa mo ang lahat ng gusto mo sa Golden Sands. Ngunit kung hindi mo tatanggapin ang alok, kalimutan ang pagkuha ng anumang pera, mahihirapan kang mabuhay dito.
Bakit ka pa tututol sa pera? Si Sunny ay malinaw na isang makaranasang tao pagdating sa kasuklam-suklam na mga alok. Ang kanyang mga salita ay napuno ng dobleng ibig sabihin, patuloy na nagpapalit-palit ng iba't ibang tono. Ang mga ordinaryong babae ay agad na maantig sa kanyang mga sinabi, ngunit madilim na sumimangot si Mandy, at tumayo. Kailangan ko ng maraming pera. Ngunit, hinding-hindi ko ibebenta ang aking katawan at kaluluwa sa ganoong bagay. Natural, may bottom line si Mandy. Fine. Hindi mo kailangang tanggapin ang offer. Hindi ko na sasabihin ang tungkol sa pera. Galit na hinampas ni Sunny ang mesa, matuwid ang mukha nito. Ang sabi, may utang ka pa sa bangko ng 70 milyong dolyar. Ayon sa kontrata, kailangan mong ibalik ang perang iyan sa susunod na buwan. Kung overdue na ang pagbabayad, may karapatan kaming kumpiskahin ang bawat asset na pag-aari ng ikasyam na sangay. Wala kang mababalikan kapag nangyari iyon. May benta ka sa lahat ng uri ng casino palaces. Kung ikukumpara doon, mas maganda ang gabi kasama si Young Master Lowe. Siya ang Young Master na malamang na umakyat sa ranggo ng Heaven's Gate kung tutuusin. Ikaw ang pinakamaswerteng babae sa buhay na siya ay nakatitig sa iyo. Bakit ka pa nagpapanggap sa puntong ito? Ngumisi ng nakakaloko si Sunny at sinubukang kurutin ang mukha ni Mandy. Fuck ka! Agad na sinaboy ni Mandy ang tasa ng kape sa mesa sa mukha ni Sunny, at napatigil ito sa paghawak sa kanya at napasigaw sa sakit matapos na tuluyang mapaso. You bitch! How dare you do this to me? Papatayin kita! Nagalit si Sunny, galit na galit, siyang sinipa niya si Mandy sa tiyan. Hindi makapag-react si Mandy sa sitwasyon ng mabilis. Nakaramdam siya ng matinding sakit bago bumagsak sa lupa. Safe to say, walang kahihiyan si Sunny. He would act as he pleased, even to a woman like Mandy. Bam! Halos kasabay nito ang pagsipa ng tempered glass na pinto. Nakita si Harvey na pumasok na may ekspresyon na kasing lamig ng yelo. Sampal! Agad niyang sinampal si Sunny sa lupa. Bam! Pagkaraan, pinalipad niya si Sunny sa isang sipa. Nabangga si Sunny sa isang tempered glass bago umubo ng dugo, nasugatan ang buong katawan. Ito ay isang lubhang kahabag-habag na tanawin. Natigilan si Mandy, at nagmamadaling humawak kay Harvey. Calm down, Harvey. Nasa Golden Sands tayo. Ang pamilya Robbins ang nagmamay-ari ng Golden Sands Bank. Hindi tayo maaaring walang ingat dito. Kabanata 4210. Habang si Mandy ay sumisigaw sa takot, tumayo si Sunny at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Pinunasan niya ang dugo sa kanyang bibig, at galit na turo kay Harvey. Who the fuck are you, you bastard? Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? How dare you hit me? Gayunpaman, lumakad si Harvey at muling binugbog si Sunny sa lupa. Tinatanong mo yan sa akin kapag ginagawa mo ito sa asawa ko. Tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Asawa mo. Natigilan si Sunny bago sumigaw. Ikaw ang walang kwentang live-in na manugang. How dare you? Papatayin kita. Sa kabila ng pagsigaw ni Sunny, muling ibinaba ni Harvey ang kanyang palad. Sampal, maaari mo akong insultuhan sa lahat ng gusto mo, ngunit kung pagdikitan mo man ng daliri ang aking babae. Papatayin kita. Tinakpan ni Sunny ang kanyang mukha, at napaupo sa lupa. Nanginginig ang kanyang buong katawan sa sakit, at ang kanyang mukha ay ganap na namamaga. Tigilan mo na siya, Harvey. Mabilis na kinaladkad ni Mandy si Harvey pabalik, na balisa. Mamamatay talaga siya. Nababalisa siya, ngunit labis din siyang nag-aalala kay Harvey. Sa isang lugar na may mayamang kasaysayan tulad ng Golden Sands, wala sa mga hermit families ang madaling matarget na harapin. Ang mysterious Robbins family ay mga tycoon ng financial world too. How dare you hit me, you bastard? Dumura si Sunny. Patay ka na. Papatayin kita. Ganun pa man, nakaturo lang siya sa mukha ni Harvey dahil sa sobrang takot na humakbang papalapit. Tatawag ako ng mga pulis. Makulong ka habang buhay. Pagbabayaran mo ang iyong mga kasalanan. Malaki rin ang babayaran ni Mandy.
Lubos na siyang ma-blacklist mula sa mundo ng pananalapi. Ang ika-9 na sangay ay may utang din sa amin ng 70 milyong dolyar. Mababayaran ito sa susunod na buwan. Kung walang anumang pautang, hindi lamang malugi siya, ngunit kailangan niyang bayaran ng kanyang katawan. Kung gusto mong maging maayos siya, lumuhad ka sa harapan ko ngayon din. Pagkatapos nito, patuluyin mo ang asawa mo kay Young Master Lo sa loob ng 3 araw at sa akin ng 1 buong buwan. Si Sonny ay sumisigaw sa tuktok ng kanyang mga baga, tunog na ganap na unhinged. Kung hindi, pareho kayong mamamatay sa kakilakilabot na kamatayan sa lalong madaling panahon. Sampal, itinapat ni Harvey ang likod ng palad sa mukha ni Sonny. Napaatre si Sonny ng ilang hakbang matapos matamaan, ang kanyang buong mukha ay naging kulay ube, at ang mga sulok ng kanyang mga labi ay pinahiran ng dugo. Ma-blacklist siya. Mula sa mundo ng pananalapi. Ikaw lang. Malamig na tawa ni Harvey. Subukan mo, kung gayon. I'll call you daddy kung kaya mo pa yan. Fine. Maghintay ka lang. Senggal ni Sonny. Mapapahamak ako kapag hindi kita pinaalis ngayon. Mabilis na nag-dial ng numero si Sonny sa kanyang telepono. Maya-maya, pumasok ang isang babaeng maikli ang buhok at nakauniporme kasama ang iilan pang tao. Isang name tag na may label na Vice President, Chloe Anderson ang makikita sa kanyang dibdib. Ang kanyang napakagandang mukha, na may layer na makapal na makeup na may galit na galit. Anong nangyayari dito? Ano ba at nagkakagulo sa ganitong high-class na building? Mabilis na tinakpan ni Sonny ang kanyang mukha at naglagay ng mapagpakumbabang ekspresyon. Vice President, hindi nakapag-loan si Mandy sa bangko, kaya dinala niya rito ang kanyang live-in na asawa at nagdulot ng gulo. Look, he got my face like this when I explained the situation to him. Sinabi ko sa kanila na blacklist sila ng bangko dahil dito, ngunit nagbanta sila na papatayin ako kapag sinubukan ko.